Hello, magandang araw o gabi sa iba. Heto na naman tayo magbigay ng konting inspiration. Oh, pero hindi muna ng story ng Bible but a little warning. Wait, parang ang sarap ng coffee mo ha. Oo, masarap talaga. Salamat pala sa Ulzang Espresso Coffee Shop. Talaga, parang alam ko yan ha. O, dyan yan sa Rodriguez Rizal, Bergi San Isidro, malapit sa Thank you, Singbo. Ulzang. Thank you, Ulzang. Ah, Alam mo, may naisip akong simple na illustration pero sobrang lalim ng meaning. ano yun? Imagine mo may isang fresh na strawberry. Ang ganda, di ba? Bright red, parang perfect. Oo, ang sarap kainin yan. Pero katabi niya, may isang strawberry na bulok na pala. Hindi halata agad pero may decay na sa loob. Ah, alam ko na yan. Kapag pinagsama mo sila, mahahawa yung fresh. Exactly, hindi agad-agad pero slowly, quietly, kumakalat yung pagkabulok. Ang ganda ng picture na yun parang may deeper meaning. Meron talaga. Kasi ganun ang influence sa buhay natin. Explain mo. Minsan kasi iniisip natin, malakas naman ako, hindi ako maapektuhan, pero hindi ganun ang reality. Oo, parang sinasabi ng iba, okay lang, hindi naman ako magbabago. Pero ang totoo, influence is silent. Hindi mo namamalayan, pero unti-unti kang nagbabago. Sa conversations, sa jokes, sa mga ginagawa ng mga kasama mo. Yes, hanggang sa yung dati mong ayaw nagiging normal na lang. Ang bigat nun kasi hindi mo napapansin agad. Kaya nga may warning sa Bible bad company corrupts good character. Hindi para kontrolin tayo, kundi para protektahan tayo. Exactly, alam ng Diyos na yung environment natin, may power yan. So ibig sabihin, hindi lang pala about sa sarili mong lakas, kundi sa paligid mo. Yes, kasi kahit gaano ka kalakas kung lagi kang exposed sa maling influence, maapektuhan ka. Pero alam mo, ang ganda rin isipin na hindi lang bad ang nakakahawa. Exactly. Positive vibes lang. Tama, pati good influence. Kapag kasama mo yung mga taong mahal ang Diyos, yung genuine yung faith nila, Yung may integrity, may wisdom, nakakahawa din yun, lumalakas ka. nag-iiba mindset mo. Mas nagiging conscious ka sa ginagawa mo. At mas napapalapit ka sa Diyos. So in the end, hindi mo talaga maiiwasan ng influence. Ang tanong na lang is anong klaseng influence ang hinahayaan mong pumasok sa buhay mo? At sino yung mga taong pinapapasok mo sa circle mo? Kasi eventually magiging katulad mo sila. Or ikaw ang magiging katulad nila? Kaya ang importante, guard your heart. Protect mo yung puso mo, hindi sa pagiging distant sa tao. Kundi sa pagiging wise, Because not everyone who walks with you is helping you grow. at hindi lahat ng kasama mo dinadala ka palapit sa Diyos. So choose wisely, Choose relationships that bring you closer to God. not farther away. We will continue the Bible series next time, so follow the series. Thank you and God bless.